Shalom, good morning and good day sa lahat ng ating mga kapatid sa pananampalataya, sa ating mga sumusubaybay at tumatangkilik po sa ating daily devotional. Ngayon po ang ika-4 na araw ng Enero 2021. 4 na araw na po ang lumilipas o palipas na sa napakabatang taon natin. At alam ko po na maraming nakahandang biyaya ang Diyos na nakalaan para sa ating lahat sa taong ito. And I am very excited na i-unfold ng Diyos ang lahat ng inihanda niyang mabubuting bagay sa kanyang mga anak sa bawat isa sa atin. Purihin ang kanyang pangalan. At nagpapatuloy po ang daily devotional bilang source ng ating spiritual feeding every day, every morning, 6:30 a.m. At ito po, sa napakaraming mga testimonies na aking naririnig, ipinararating sa akin, ipinapadala sa akin sa messenger, na sinasabi ng mga taong sumusubaybay nito ay pinagpapala sila sa araw-araw na pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya wag din tayong mapagod sa kapipindot po ng ating mga share button. Every day, every time na meron tayong online, virtual Bible study, devotionals, hope hour, at iba pang mga online activities natin. Gawin nating lifestyle. Yung lagi tayong nagsishare upang maging multiplier po tayo. Nang sa gayon, ang lahat ng ating tinatanggap na spiritual blessings ay matanggap din ng mga taong kakilala natin, mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kakilala. Amen. Maganda pong ating pag-uusapang topic ngayon. Siyempre, pag topic nga naman na hango sa salita ng Diyos, laging maganda. Sapagkat laging may pangungusap ang Diyos na ibinibigay sa atin sa tuwing tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. So bago ko po i-present ang ating topic ngayon, inaanyayahan ko po kayong samahan ako sa panimulang panalangin. Let us pray. Our God in heaven, nagpapasalamat uli kami dahil ang iyong mga salita ang siyang gabay namin. Ang iyong mga salita ang siyang kalakasan namin. Ang iyong mga salita ang siyang pinagkukunan namin ng espiritual na pangangailangan namin. Maraming salamat dahil hindi ka nagkukulang ng mga kapahayagan, hindi ka nagkukulang ng mga pangungusap, hindi ka nagkukulang ng mensahe na nagpapalakas sa amin. Dalayan ko po ng bukas na kalangitan uli na sa oras ng aming pag-aaral na ito ay ibubuhos mo ang masaganang biyaya mula sa kalangitan. Biyaya ng kapahayagan, revelation of your word, blessing of healing, blessings of breakthrough, provision, strength, joy, lahat po ng kailangan namin. Salamat po, inaasa namin ang lahat ng ito sa iyong mayamang biyaya. Purihin ka at sambahin ka aming Panginoon Jesus. Sa iyong pangalan. Amen and amen. Sa oras na ito, ang ating pong topic ay pinamagatan nating, ito po ang title ng ating topic, How to Get the Help You Need for Today. How to Get the Help You Need for Today. Magandang topic po nito. Paano mapapasa atin ang tulong na kailangan natin sa pang-araw-araw na pakikibaka. Kasi hindi pa tapos. Ang dami pa rin nating mga challenges
Every day, may mga circumstances tayo, may mga challenges na kailangan nating manindigan sa salita ng Diyos, kailangan nating manindigan sa ating pananampalataya, kailangan nating kumapit sa Kanyang salita. At kaya nga po sasagutin nung tanong na yan, ang topic natin, how to get the help you need for today. At iugnay natin ang ating key passage ngayon na hango naman sa Isaiah 43 verses 2 to 3 sa The Living Bible. Ito po ang sinasabi. When you get through deep waters and great trouble, I will be with you. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up. The flames will not consume you, for I am the Lord your God. Isaiah 43, 2 to 3 in the Living Bible. Alam nyo, napakagandang pangako po Pag dumaan kayo sa malalim na tubig, sa malalim na mga kapighatian, sasamahan ko kayo. Yung pa lamang pangako na yan, walang mangyayari sa ating masama, kahit gaano kasama ang ating sitwasyon, sapagkat ang pangako ng Diyos, sasamahan ko kayo. I will be with you. When you go through rivers of difficulty, ilog ng kahirapan, ang sabi niya, you will not drown, hindi kayo malulunod. When you walk through the fire of oppression, hindi kayo masusunog. The flames will not consume you. At bakit ganyan po kalawak ang pangako ng Diyos? Sapagkat gustong-gusto ko po yung last line nitong verse 3. For I am the Lord your God. O nga naman, kung siya ang Panginoon at ang Diyos natin, ano nga ba ang laban sa atin? Ano nga bang sitwasyon ang pwedeng magtagumpay laban sa atin? When you became a Christian, did you expect life to suddenly be perfect? Yan po ang tanong natin nung tayo po ba ay naging Kristiyano. Tayo ba ay nag-expect kaagad na ang buhay ay agad-agad maging perfect? If you did, I bet you found out pretty quickly that there are all kinds of trials for Christians, including relational, financial, physical, mental, and others. Kasi kaya ho tayo minsan na-overwhelm, kaya tayo minsan nabibigla sa mga nangyayari. Kasi akala natin na nung tayo po'y maging Kristiyano, nag-expect agad tayo na perfect na ang buhay. Only to found out, mga kapatid, na napakarami pa ring iba't ibang klase, sari-saring mga sitwasyon, pagsubok sa buhay Kristiyano, including relational, financial, physical, and mental trials and problems. Some people expect life to be heaven on earth, but this is not heaven. Sa katotohanan lang po, ang kinalalagyan natin ay earth. Never na naging heaven ang earth. Bagamat marami sa atin ang nag-expect na dito pa lamang sa earth ay maranasan na natin ang heaven, nadidisappoint lang tayo, nadidiscourage lang tayo, because this is not heaven. Amen? We pray for God's will to be done on earth as it is in heaven, because then it would be done perfectly. But on earth, God's will is seldom done. Everything on this planet is broken. Wala pong perfect sa mundong ito. Walang buhay na perfect sa mundong ito. Ang panahon ay hindi nagiging perfect kailanman. Anong year na pwede nating sabihin ang weather ay perfect?
Maaring iba ang weather last year, iba ang weather this year, pero parehong hindi perfect weather. Ibang economy last year, ibang economy this year, pero for sure, ang dalawang economies, na economy last year at ngayon, ay never na maging perfect. Ang ating katawan ay never na nagiging perfect. Ang ating mga relationships don't always work right. Amen? Kahit na gustuin man nating maging perfect ang ating mga relationships, maging perfect ang ating trabaho, maging perfect ang buhay natin, nadidisappoint lang tayo at the end of the day kasi never na ma-reach natin yung perfect lahat sa lupang ito. Sapagkat lahat ng nasa lupa ay imperfect pa. We can be sure that because of sin, bad things will happen. Nagahari pa po ang kasalanan At ang kasalanan po ang nagpapasama sa lahat ng mga nangyayari. Because of sin, bad things will happen. We can also be assured of God's promises to support us in all the trouble we face on this earth. Yun naman ang maasahan lang talaga natin ng mga pangako ng Diyos, ang suporta ng Diyos sa lahat sa ating mga troubles na kinahaharap sa mundong ito ay sigurado namang available para sa ating lahat. Kasi hindi naman pwedeng pawalang bisa, hindi naman pwedeng pawalang saysay ang Isaiah 43 verses 2 to 3 ng the New Living Translation. When you go through deep waters and great trouble, I will be with you. Yun lang po ang pwedeng mapanghawakan natin, yung I will be with you. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. Yun po ang promise ni Lord. You will not drown. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned. You will not be burned up. The flames will not consume you. Yun ang ating mapanghahawakan na pangako ng Diyos. For I am the Lord your God. Dahil siyang Panginoon at ang ating Diyos. So, when you go through deep waters and rivers of difficulty, God doesn't promise that you won't get wet. Pag dumaan ka sa deep waters and rivers of difficulty, for sure, you get wet. Hindi sinabi po ng Isaiah 43 na pag dumaan ka sa deep waters and rivers of difficulty, ay hindi ka mababasa. You are going to go through some problems that have pain. You're going to get wet. Pero ano po ang promise ng Panginoon? But God does promise that you're not going to drown. Yun po ang promise niya. Pag dumaan ka sa deep waters and rivers of difficulty, mababasa ka. Pero ang promise ni Lord, hindi ka malulunod. You're not going to drown. Praise the Lord. When you go through the fire, it's going to get hot. Di ba? But God's promises that you're not going to burn up. Pag dumaan ka sa apoy, mararamdaman mo yung init ng apoy. Pero ang pangako ng Diyos, hindi ka masusunog sa apoy. You're going to make it through. You are going to make it through. Amen? At nais nating basahin ang Philippians chapter 4, verse 13. And this time, I want to read. Let us read in the Amplified version of the Bible. Philippians 4:13. I can do all things which He has called me to do, through Him who strengthens and empowers me. To fulfill His purpose, I am self-sufficient in Christ's sufficiency. I am ready for anything and equal to anything through Him
who infuses me with inner strength and confident peace. Philippians 4 verse 13 in the Amplified Version of the Bible. Napakaganda po, ano? And so, that doesn't mean that you can do anything because of who you are. Amen? It means you can have confidence in whatever trouble life brings because you face it with the power of Christ in you. The power of Christ in you. Amen? So that doesn't mean that you can do anything because of who you are. Hindi po. Hindi natin magagawa ang lahat ng bagay dahil sa atin, dahil tayo. Kundi, ang sabi po ng Biblia, it means that you can have confidence in whatever trouble life brings because you face it with the power of Christ in you. Yan ang maganda sa atin. We have the power of Christ in us so we can face whatever trouble life brings. Kaya nating harapin. Meron tayong confidence. Meron tayong tiwala sa Diyos. Meron tayong kasiguruhan sa Diyos na anumang kapighatian, anumang trouble ang darating sa buhay natin na kahaharapin natin, mahaharap natin ito sa kapangyarihan ni Kristo na nasa atin. Kaya mahalaga, mga kapatid sa pananampalataya, na nasa atin lagi ang presensya ng Panginoong Hesukristo upang anumang troubles, anumang pagsubok na dumating sa buhay natin ay kakayanin nating pagtagumpayan. You may not feel very strong right now. Maaring sasabihin mo ngayon, nanghihina ako, mahina ako, hindi ko kayang pagtagumpayan ang aking mga sitwasyon. Ang aking sitwasyon ay ramdam ko na mas malaki sa akin. At maaring yan ang nararamdaman mo ngayon. You feel you may not feel very strong right now, but the strength you need will come when you need it. Kaya nga hindi nga base sa atin eh. Hindi base sa kalakasan natin ang pagtatagumpay sa mga troubles, pero pag kailangan natin yung lakas sa pagharap ng mga troubles na kaharapin natin, saka natin matatanggap. The strength we need will come when we need it because available lagi ang grasya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? The Bible doesn't say to ask God for your weekly or monthly bread. Di po ba? Sa itinuro po ng Panginoong Jesus na panalangin, hindi po niya itinuro na hilingin mo na sa Diyos ang tinapay na kailangan mo sa isang linggo, tinapay na kailangan mo sa isang buwan. Hindi po yun ang itinuro ng Panginoon na panalangin. It says to pray, God, give me my daily bread. Give us this day our daily bread. I need just enough strength for today. So wag mo nang alalahanin kung ano ang sitwasyon bukas. Wag mo nang alalahanin kung paano ka magtatagumpay bukas sapagkat ang ibinibigay ng Diyos na kalakasan, ang ibinibigay ng Diyos na grasya para makapagtagumpay tayo araw-araw ay yung kalakasan lang na kailangan natin sa araw na yan. Kaya wag mo nang alalahanin kung magtatagumpay ka pa bukas kasi ang kakailanganin mong lakas bukas para harapin ang mga pagsubok mo ay ibibigay ng Diyos araw-araw. Binabago tayo ng Diyos araw-araw. Pinalalakas tayo ng Diyos araw-araw. Pinagpapala tayo ng Diyos araw-araw. Kaya wag mo nang alalahanin
kung anong naghihintay bukas para sa iyo. Huwag mo nang alalahanin ang mga troubles mo bukas. Huwag mo nang alalahanin ang mga challenges mo bukas. Kung nagtagumpay ka ngayon, itulog mo na yan. At bukas, si Lord uli ang bahalang magbigay sa iyo ng katagumpayan. Si Lord uli ang bahalang magbigay sa iyo ng kalakasan na pagtagumpayan mo ang challenges bukas. God will support you in your trouble. So, suportahan ka ng Diyos sa lahat ng iyong mga trouble sa buhay. Di ka niya iiwan ni pababayaan. Napakaganda po yung pangako niya. Dumaan ka man sa tubig, mababasa ka pero di ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, mainitan ka pero hindi ka masusunog. Dahil ang sabi niya, for I am the Lord your God. For I am the Lord your God. God will support us in our trouble. Lahat po, He always gives us the strength we need for today. Araw-araw po, maasahan ng Diyos. Amen? Araw-araw, kahit anong pinagdadaanan natin, araw-araw, lagi siyang maaasahan. Siya ay reliable. Amen? Siya ay consistent. Hindi yung, paano kaya kung ang Diyos ay faithful ngayon, bukas hindi natin alam kung faithful pa siya uli. Hindi po ganun ang Diyos natin eh. Tayo yung unpredictable. Tayo yung minsan, sala sa init, sala sa lamig. Pero ang Diyos na pinaglilingkuran natin, consistent na Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia, He remained faithful even we are not faithful to Him. Mananatili siyang tapat kahit hindi tayo tapat. Kasi character niya yung pagiging faithful, character niya yung pagiging consistent, character na yung pagiging loving God, character niya yung pagiging kind, character ng Diyos yun. So maasahan mo yun kasi consistent ang Diyos. He always gives us the strength we need for today. Amen? Yung strength that we need for tomorrow and the day after tomorrow. Consistent po ang ating Diyos na ibigay ang lahat ng ating pangangailangan. Kaya nga ang topic natin, how to get the help you need for today. Sapat na yung strength na ibibigay niya for today. Bukas, panibagong sukat ng strength uli ang ibibigay ng Diyos. Conforme kung anong klase na naman ng troubles ang ating pagdadaanan. Pero anumang sukat ng troubles, anumang sukat ng trials, meron laging sukat din ng strength na ibibigay ni Lord sa atin para magtagumpay tayo sa ating mga pagsubok araw-araw. Hallelujah. Amen. Glory to God. Amen. At ngayon po ay ating i-declare itong ating daily declaration. Sabihin natin, Heavenly Father, You will support me in my troubles. You always give me the strength I need for every day. Thank you, Lord. Amen. One more time. Heavenly Father, You will support me in my troubles. You always give me the strength I need for every day. Thank you, Lord. Amen and amen. Purihin ang Diyos at makakaasa po tayo na ang Diyos ay laging nandyan, available, faithful lagi, isang loyal friend na ang lahat ng tagumpay na ibinigay sa araw na ito ay tapos sa araw na ito bukas panibagong pagtatagumpay uli sapagkat bukas ay tutulungan niya tayo uling magtagumpay sa lahat ng troubles natin. Amen.
Purihin ang Diyos. I hope na nakatanggap kayo ng encouragement sa word natin ngayon, sa topic natin ngayon. Na-expect natin na mapagpalat, pinagpapala tayo ng Diyos. Magbabalik po ako mamayang 1:00 ng hapon kasama po si Pastor Julie Alog para sa ating Monday edition ng Hope Hour. Purihin ang Diyos. Lahat po pala ng ating mga daily devotional ay pwedeng balikan. Pumunta lang po kayo sa YouTube. Ang ating YouTube channel ay JLG Space TV. At kung kayo po ay nasa YouTube na, JLG Space TV, don't forget to press the subscribe button para maging bahagi kayo ng ating binibigyan, pinapadalhan ng ating daily devotionals, and of course, yung notification bell upang ang lahat ng future uploads ay ma-notify po kayo. Ito po si Pastor Rene Alog at nag-iiwan po ako ng kagalakan, ng kapayapaan at kagalakan ng Diyos. God bless us all and Shalom! Lord, I come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. And Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Hold me close, let your love surround
up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on, and I will soar with you. Your spirit leads me on, and I will soar with you. Your spirit leads me on, and I will soar with you. Your spirit leads me on, and I will soar with you. Your spirit leads me on, and I will soar. And I will soar with you. Your spirit leads me on. I will soar with you. Your spirit leads me on, and I will soar.